Sa likod ng alon sa baryo ng San Isidro, isang lugar na napapaligiran ng luntiang bukirin at asul na dagat, naninirahan si Alina. Isang dalagang may mapupungay na mata at ngiting tila sinag ng araw tuwing umaga. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag na anak, masigasig sa paggawa ng banig, at pagtulong sa kanyang inang may sakit. Walang ama si Alina, sapagkat pumanaw ito nang siya'y bata pa. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, payapa at masaya ang kanyang mundo. Tuwing hapon nagtutungo si Alina sa dalampasigan. Doon, siya tumatambay habang tinatapos. Niyo ang mga banig. Pinapanood ang pagdapo ng araw sa dagat, isa iyong ritual para sa kanya. Doon siya nangangarap, doon niya iniisip ang mundo sa labas ng baryo. Isang araw ng Abril, dumating ang ilang sasakyang The Aircon sa bayan. Dinala ng alikabok at yusisa ng mga tao. Ang balita bumalik. Ang may-ari ng malaking resort sa kabilang pulo, kasama ang kanyang pamilya at ilang kaibigang taga Maynila. Isa sa mga panauhin ay si Liam Marcelo, anak ng negosyanteng si Don Rafael Marcelo. Si Liam ay isang lalaking puno ng pangarap, graduate ng medisina, matalino, ngunit tila laging malayo ang tingin sa tuwing naroroon. Siya napilit lang siyang sumama sa bakasyon ng pamilya. Hindi niya alam ang pagbabakasyong iyon ay magbabago ng takbo ng kanyang buhay sa isang hapong mapayapa. Habang nililibot ni Liam ang dalampasigan, nawalan siya ng landas at napunta sa isang lugar na hindi pamilyar. Doon niya nakita si Alina, nakaupo sa ilalim ng punong niyog, nakataas ang palda at abala sa pagtatahi ng banig. Nagulat si Alina, hindi siya sanay makakita ng banyagang mukha na lumalapit, ngunit nginitian niya ang binata. "Ligaw ka, kuya?" Tanong niya, napangiti. Si Liam, mukha bang halata sa simpleng palitan ng tanong, at ngiti nagsimula ang ugnayan nila. Mula sa araw ng kanilang unang pagkikita, hindi na nawala sa isipan ni Liam ang dalagang may banig sa palad at ngiting kay payapa. Hindi niya alam kung anong kakaiba kay Alina, ngunit tila ba may lakas itong taglay na kayang payapain ang kanyang puso. Kinabukasan, muling bumalik si Liam sa dalampasigan. Umaasang muli niyang makikita si Alina. At tulad ng inaasahan, naroon nga siya, nakatali ang buhok, hawak ang gunting at may buhol sa kilay. Habang inaayos ang nasirang gilid ng banig, "Liam, bumalik ka pala," bati ni Alina, hindi na nagulat sa pagdating ng binata. "Hindi ako marunong manahi ng banig, pero baka pwede akong matuto," sagot ni Liam na may halong biro. Napatawa si Alina. "Sigurado ka hindi ito ginagawa ng mga nakasapatos sa buhangin?" Simula noon naging araw-araw ang pagdalaw ni Liam sa ilalim ng mga punong niyog. At sa harap ng papalubog na araw, unti-unting nahubog ang isang pagkakaibigang malalim at tahimik. Pinakilala ni Alina si Liam sa mga bagay na hindi niya alam. Ang lasa ng inihaw na bangus, ang saya ng habulan sa ulan, at ang katahimikan ng gabi sa baryo. Si Liam naman, sa kabila ng yaman at edukasyon, natutong pahalagahan ang simpleng bagay, ang yakap ng hangin sa gabi. Tuloy natin ang kwento, Kabanata 2. Mga lihim ng hangin mula sa araw ng kanilang unang pagkikita, hindi na nawala sa isipan ni Liam. Ang dalagang may banig sa palad at nangiting kay payapa. Hindi niya alam kung anong kakaiba kay Alina. Ngunit tila ba may lakas itong taglay na kayang payapain ang kanyang puso. Kinabukasan, muling bumalik si Liam sa dalampasigan. Umaasang muli niyang makikita si Alina at tulad ng inaasahan, naroon nga siya, nakatali ang buhok, hawak ang gunting at may buhol sa kilay. Habang inaayos ang nasirang gilid ng banig, "Bumalik ka pala," bati ni Alina. Hindi na nagulat sa pagdating ng binata. "Hindi ako marunong manahin ng banig, pero baka pwede akong matuto," sagot ni Liam na may halong biro. Napatawa si Alina. "Sigurado ka hindi ito ginagawa ng mga nakasapatos sa buhangin?" Simula noon naging araw-araw ang pagdalaw ni Liam sa ilalim ng mga punong niyog. At sa harap ng papalubog na araw, unti-unting nahubog ang isang pagkakaibigang malalim at tahimik. Pinakilala ni Alina si Liam sa mga bagay na hindi niya alam. Ang lasa ng inihaw na bangus, ang saya ng habulan sa ulan, at ang katahimikan ng gabi sa baryo. Si Liam naman, sa kabila ng yaman at edukasyon, natutong pahalagahan ang simpleng bagay, ang yakap ng hangin sa gabi, ang init ng palad ni Alina habang nagtuturo ng paghabi, at ang mundong walang pretensyon. Ngunit sa bawat hakbang nila,
palapit sa isa't isa unti ring lumalakas ang hangin ng balakid sa resort. Napapansin na ni Don Rafael ang madalas na pagkawala ni Liam. Nagtataka siya kung bakit tila mas masaya ang anak sa tabing baryo kaysa sa piling ng mga bisita nilang may titulo at yaman. Isang gabi na datnan ni Liam ang kanyang amang nakaupo sa veranda. Liam, malamig ang tinig ng matanda. May naririnig akong kwento tungkol sa isang dalagang taga-baryo. Tahimik si Liam. Hindi mo alam kung sino siya. Wala siyang pangalan. Wala siyang kinabukasan dugtong ni Don Rafael. At hindi siya kabilang sa mundong ginagalawan mo tumayo. Si Liam pilit pinapakalma ang damdamin. Bakit po? Dahil lang ba hindi siya mayaman sumiklab ang galit sa mga mata ng matanda? Dahil hindi siya ikaw? Hindi niya kayang tapatan ang mundong pinaghirapan nating buuin para sa'yo at doon tumahimik ang gabi. Ituloy natin ang kwento, Kabanata 3. Ang paninindigan, kinabukasan maagang nagpunta si Liam sa dalampasigan. Pitpit niya ang bagong kwaderno at ilang medical notes, palusot para sabihing may ginagawa. Pero ang totoo ay gusto lamang niyang makasama si Alina. Nang dumating siya naroon na si Alina nakasalampak sa buhangin. Abala sa pagtatahi ng banig na tila sinlaki ng pangarap na pangiti si Liam. Ngunit pansin niyang hindi tulad ng dati. Ang kilos ng dalaga may lungkot sa mga mata nito. Maaga ka na ngayon, bati ni Alina hindi tumingin. Gusto lang kitang makita, diretsong sagot ni Liam. Alam kong alam mong totoo. Yun hindi sumagot si Alina. Tanging ang paghipa ng hangin ang umalingaw sa pagitan nila. Alina, marahang simula ni Liam, nakausap ako kagabi ng tatay. Ko tungkol sa'yo, doon siya tumigil sa pagtatahi. Tumalikod si Alina kay Liam. Ngunit ramdam ng binata ang bigat ng katahimikan. Hindi ko intensyong ilagay ka sa alanganin, patuloy ni Liam. Pero ayokong itago ang nararamdaman ko, gusto kita. At hindi ko ikakahiya. Yun, lumingon si Alina, may bakas ng luha sa mga mata. Liam, mayaman ka. Anak ka ng taong may sariling mundo. Ako, anak lang ako ng mananahinang banig at ng mangingisdang namatay sa bagyo. Wala akong diploma, wala akong pera, wala akong naputol ang tinig niya. Pero may puso pa, sagot ni Liam. At yun ang bagay na wala sa karamihan. Sa mga taong kilala ko, napayuko si Alina, hindi sapat ang puso para sa mundong ginagalawan mo. Liam, kung ganon, hindi ko kailangan ng mundong yun, sagot ng binata. Ang kailangan ko ikaw. Hindi inaasahan ni Alina ang sagot na yon. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot ang mga salitang yon. Matamis pakinggan. Pero matalim din dahil alam niyang may kapalit itong sakit. Maya-maya dumating ang isa sa mga tauhan ng resort. Halatang hinahabol ang hininga. Sir Liam, pinapapunta ka ng daddy mo. Galit na galit. May balita raw kayong aalis papuntang Singapore. Napalingon si Liam kay Alina. Nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam na ganoon na pala kabilis ang plano ng kanyang ama. Nakangiting pilit si Alina. Siguro ito na ang simula ng dulo. Hindi madiing sagot ni Liam. Hindi ito ang dulo, Alina. Maniwala ka, ipaglalaban kita sa huling pagkakataon ng araw na iyon. Tumitig si Alina sa mga mata ni Liam. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Ngunit sa likod ng kanyang puso, may bulong na nagsasabing ang mga tulad niya at ng binata ay para lamang sa mga kwento, hindi sa totoong buhay. Narito ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kabanata 4, Lihim at Luha. Mula sa dalampasigan, tinanaw ni Alina ang papalayong anino ni Liam. Sa kanyang palad, naroon pa rin ang banig na iniwan niya, kulang pa ang ibla, parang puso niyang hindi buo. Sa loob ng ilang araw, hindi na nagpakita si Liam. May bulong-bulungan sa baryo, aalis na raw ito patungong Singapore para magpatuloy sa isang prestigious na ospital. Isa itong napakalaking oportunidad, at ang ama nitong si Don Rafael mismo ang nag-asikaso ng lahat. Pero para kay Alina, ang balitang iyon ay parang pagsabog sa katahimikan ng kanyang mundo. Noong gabi ng ikatlong araw, habang tinutulungan niya ang ina sa paglalagay ng mga banig sa sako, isang batang lalaki ang dumating. May dalang sobra, nakangiting nanginginig. Ate Alina, iniabot po sa akin ni Kuya Liam bago siya umalis kanina. Sabi, ikaw lang daw ang dapat makabasa. Agad niyang binuksan ang sobra. Sa loob nito ay may maikling sulat, isinulat sa punit na pahina ng isang kwaderno. Alina, hindi ako nakaalis na payapa, dahil hindi ko nasabi ng diretsyo kung gaano kakahalaga sa akin. Pinilit kong labanan ang lahat, pero minsan, kailangang sumunod muna para makabawi sa dulo. Pinanggako ko sa sarili ko, babalik ako, hindi bilang bisita, hindi bilang mayaman,
Babalik ako bilang lalaking handang minindigan. Kung may natitirang tiwala sa puso mo, alalahanin mo to, hindi kita iniwan. Naglakad lang ako sa malayo para makabalik sa iyo ng buong buo. Liam, bumagsak ang luha ni Alina, isa-isa, sa sulok ng liham. Hindi niya alam kung ito ba'y pangakong matutupad o alaala na lang ng isang pag-ibig na hindi niya kayang itapon. Lumipas ang mga buwan, binalikan niya ang pang-araw-araw niyang buhay, tulungan ng ina, tumahi ng banig, makisama sa mga kabaryo. Ngunit tuwing hapon, hindi niya maiwasang tumingin pa rin sa dalampasigan, umaasang sa likod ng alon ay babalik ang binatang minahal niya. At habang dumarating ang hangin ng taglamig, daladala ng puso ni Alina ang lihim ng sulat na iyon, lihim na tanging puso lamang ang nakakaramdam ng bigat. Si Liam habang siya ay nasa Singapore, Kabanata 5. Sa gitna ng lungsod, sa gitna ng paghahanap, mataas ang mga gusali, malamig ang mga silid, maingay ang bawat kalsada, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Liam ay nananatiling tahimik. 3 buwan na siya sa Singapore General Hospital. Tinanggap bilang isang resident physician. Isa ito sa mga pinakakilalang ospital sa buong Asya. Pinapangarap ng marami. Pero para kay Liam, bawat araw ay parang bangungot na hindi niya magisinin. Magaling siya, mabilis siyang matuto. Ngunit sa bawat pagtitig niya sa mga pasyente, ang mukha ni Alina ang bumabalik sa kanyang alaala. Ang paraan ng pagtawa nito, ang simpleng kwento ng dagat, ang mata nitong laging may lihim na kinikimkim. Isang gabi matapos ang mahabang duty, napadpad si Liam sa isang maliit na tindahan ng kapeng Pilipino. Doon, siya palaging tumatambay sa harap ng bintanang may tanawing ilog sa kanyang bulsa. Luma na ang papel, may gusot, may luma na ring tinta. Ang kopya ng sulat na iniwan niya kay Alina inulit. Niya iyong basahin sa kanyang isipan na para bang doon, siya kumukuha ng lakas. Araw-araw lumapit sa kanya si Dr. Wei, isang senior doctor sa ospital. Liam, ang galing ng trabaho mo. Seryoso ka, pero parang wala ka rito. Minsan ngumiti si Liam. Baka kasi naiwan ko ang puso ko sa isang dalampasigan sa Pilipinas. Hindi na nagtanong si Dr. Wade. Napansin ng karamihan sa ospital. Hindi mahilig si Liam sa party. Hindi siya palakwento. Hindi siya mahilig sa social media. Pero kapag may pasyenteng walang pambayad o matanda sa charity wing ng ospital, laging siya ang voluntaryong doktor. Isang gabi habang binabantayan ng isang batang may leukemia, tinanong siya ng pasyente, "Doc Liam, may hinihintay ka ba?" Natigilan siya, "Oo, pero hindi ko alam kung ako rin ang iniintay niya." Tumawa ang bata sabay. Sabing pagmahal ka kahit gaano katagal, maghihintay yon. At sa gabing iyon, habang tulog ang bata at tahimik ang world, tahimik ding umiyak si Liam. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa na balang araw pagbalik niya, wala siyang pagsisisihan. Si Liam habang siya ay nasa Singapore, Kabanata 5. Sa gitna ng lungsod, sa gitna ng paghahanap, mataas ang mga gusali, malamig ang mga silid, maingay ang bawat kalsada, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Liam ay nananatiling tahimik. 3 buwan na siya sa Singapore General Hospital, tinanggap bilang isang resident physician. Isa ito sa mga pinakakilalang ospital sa buong Asya, pinapangarap ng marami. Pero para kay Liam, bawat araw ay parang bangungot na hindi niya magisinin. Magaling siya, mabilis siyang matuto. Ngunit sa bawat pagtitig niya sa mga pasyente, ang mukha ni Alina ang bumabalik sa kanyang alaala, ang paraan ng pagtawa nito, ang simpleng kwento ng dagat, ang mata nitong laging may lihim na kinikimkim. Isang gabi matapos ang mahabang duty, napadpad si Liam sa isang maliit na tindahan ng kapeng Pilipino. Doon, siya palaging tumatambay sa harap ng bintanang may tanawing ilog sa kanyang bulsa. Luma na ang papel, may gusot, may luma na ring tinta. Ang kopya ng sulat na iniwan niya kay Alina inulit, niya yung basahin sa kanyang isipan na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Araw-araw lumapit sa kanya si Dr. Wei, isang senior doctor sa ospital. "Liam, ang galing ng trabaho mo. Seryoso ka, pero parang wala ka rito." Minsan ngumiti si Liam. "Baka kasi naiwan ko ang puso ko sa isang dalampasigan sa Pilipinas." Hindi na nagtanong si Dr. Wade. Napansin ng karamihan sa ospital, hindi mahilig si Liam sa party, hindi siya palakwento, hindi siya mahilig sa social media, pero kapag may pasyenteng walang pambayad o matanda sa charity wing ng ospital, laging siya ang voluntaryong doktor. Isang gabi, habang binabantayan ang isang batang may leukemia, tinanong siya ng pasyente, "Dr. Liam, may hinihintay ka ba?"
Natigilan siya, oo, pero hindi ko alam kung ako rin ang iniintay niya. Tumawa ang bata sabay. Sabing pagmahal ka kahit gaano katagal, maghihintay yon. At sa gabing yon, habang tulog ang bata at tahimik ang world, tahimik ding umiyak si Liam, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa na balang araw pagbalik niya wala siyang pagsisisihan. Kabanata 6 ang pagbabalik, mainit ang araw at abala ang buong San Isidro sa isang bihirang kaganapan, isang libreng medical outreach. Ang isinagawa sa bayan, nagdating na ang mga doktor at nurse. Mula sa lungsod dala ang mga kagamitan, gamot at pangakong tulong galing daw sa Maynila, bulong ng mga matatanda. Yung isa mestizo parang artista, abala si Alina sa pagtuturo ng tamang paghuhugas ng kamay sa mga bata. Isa siya sa mga voluntaryo sa programa, hindi dahil sa mga bisita, kundi dahil sa dami ng kabataang kailangang matulungan. Habang patuloy ang kanyang gawain, biglang nagkaroon ng commotion. May ambulansyang dumating at isang batang babae ang isinugod hika at wala raw makuhang tamang gamot. Tinawag ang isa sa mga lead doctors nil. Ingon ni Alina ang direksyon ng tinig ng lalaking sumigaw albuterol, bigyan agad ng nebulizer, monitor her breathing, at dun parang tumigil ang oras. Ang lalaking yon, ang boses na yon, ang mga mata, kahit 3 taon ang lumipas, hindi niya malilimutan si Liam sa kanyang puting coat, may taglay pa rin. Itong uri ng tahimik na tapang, may mas lalim na ngayon ang mga mata nito, hindi na binata, kundi lalaking may hinahanap. At sa mismong sandaling yon, nahadyop siya ng tingin ni Liam, parang wala ng ibang tao sa paligid. Sa gitna ng ingay ng iyakan ng bulungan, tumigil ang lahat, dahan-dahang lumapit si Liam habang si Alina ay nanatiling nakatayo, tila nakabaon sa lupa. Alina, marahang tawag nito, hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang humagulgol, gusto niyang tanungin kung bakit ngayon lang, pero walang salitang lumabas. Si Liam ang unang ngumiti. Hindi ko akalaing ikaw ang unang taong makikita ko. Pagbalik ko rito, hindi ko rin akalaing babalik ka pa. Sagot ni Alina sa wakas tahimik. Hindi pa yon ang oras ng pag-uusap ng puso, pero sapat na ang titig, sapat na ang presensya para sabihing narito na ako at hindi na ako aalis. Kaya ngayon itutuloy natin ang kwento sa Kabanata 7 sa ilalim ng buwan matapos ang mahabang araw ng medical outreach. Tahimik na ang baryo, wala na ang pila ng mga pasyente, wala na ang ingay ng ambulansya, at ang mga ilaw sa sentrong bulwagan ay unti-unti nang pinapatay. Ngunit sa dalampasigan, may 2 aninong hindi pa rin gumagalaw, si Liam at si Alina. Pareho silang nakaupo sa lumang bangka na minsan ginamit ng ama ni Alina noong nabubuhay pa. Ito tahimik lang, tanging alon at huni ng kuliglig. Ang tunog sa paligid, parang kailan lang dito rin tayo madalas mag-usap. Sambit ni Liam habang tinitingnan ng mga bituin, pero ngayon parang hindi na ganun kadali ang lahat. Sagot ni Alina, Hindi lumingon si Liam, tama ka. dahil mas marami na akong dalang tanong at alam kong mas marami kang dalang sugat, pero hindi agad sumagot si Alina. Pilit niyang pinipigil. Ang damdaming gustong bumuhos. Hindi ito tulad ng pelikula, walang musika, walang yakap agad ang totoo. May takot, may pag-aalinlangan. Araw-araw kitang naaalala mahinang sabi ni Liam sa bawat pasyenteng mahirap. Naiisip kita sa bawat batang nangangailangan. Naiisip ko kung paano ka nagtuturo sa mga bata rito. Bakit? Bakit hindi ka nagsulat man lang? Ulit tanong ni Alina, diretso tumigil si Liam. Ayokong paasa. Hindi ko alam kung makakabalik. Ako hindi ko rin alam kung anong Liam ang babalik. Ang alam ko lang kailangan kong tumupad. Muna sa pangako ko sa sarili na babalik. Akong handang panindigan ka. Liam, napayo ko si Alina sa wakas lumuhang muli 3 taon. Liam, hindi madali. Ang baryo may mga mata. Ang puso ko pagod na. At si Anton, naputol siya, hindi niya alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Alam kong may Anton tugon ni Liam tahimik. At alam ko ring baka hindi mo na ako mahal. Tahimik pagkatapos ng ilang sandali. Tumingin si Alina sa kanya, hindi ko alam kung galit pa ako sa'yo. Hindi ko alam kung mahal pa kita o kung hinahanap ko lang ang dati nating alaala. Ngumiti si Liam, payapa, bigyan mo lang ako ng kahit isang pagkakataon. Alina, hindi para burahin ng 3 taon, kundi para ayusin ang mga susunod na taon kung saan gusto kong kasama ka. Hindi na siya sumagot. Pero sa sandaling iyon, hindi na kailangang may sabihin pa dahil ang pananatili nila ron sa ilalim ng buwan ay sagot na rin. Hindi ito muling simula. Ito'y pagsubok kung may natira pa at kung kaya pang buuin ang dati nilang mundong winasak ng panahon.
Mga kaibigan, kung nasasabi kayo sa episode 8 ay simula na natin ang kwento. Hindi na lang ito simpleng pagbabalikan, ito'y magiging pagsubok sa puso ni Alina. Isang puso na hinati ng panahon alaala at dalawang lalaking parehong may tunay na pagmamahal. Narito na ang kasunod kabanata 8, puso sa gitna ng dalawa. Umagang malamig tahimik ang hangin, ngunit ang katahimikang iyon ay tila bago sa pakiramdam ni Anton. Habang bitbit ang kanyang lambat, dumaan siya sa harap ng kubo ni Alina, ngunit sanay siyang makita itong maagang nagwawalis, nagsusuklay ng buhok o nagtatahi ng banig. Ngunit ngayon wala si Alina, tahimik ang paligid, at ang mas hindi niya inaasahan ay makitang dumaan si Liam, papalapit sa parehong bahay sa harapan. Sa ilalim ng punong mangga, nagtagpo sina Anton at Liam. Walang salitaan sa una, pareho silang tahimik, parehong may bigat sa dibdib. Si Anton ang unang nagsalita. Alam mo bang hindi siya umiyak ng ganyan nung mamatay ang ama? Niya nag-angat ng tingin si Liam tuwing umuulan, tinatakpan niya ang mukha niya. Akala ng lahat malamig lang ang panahon, pero ako alam kong umiiyak siya sa gabi. Binabantayan ko lang mula sa malayo. Hindi para paawa, kundi dahil mahal ko siya. Hindi agad nakasagot si Liam, sa halip tinapik niya ang alikabok sa kanyang pantalon. Ayokong agawin siya, Anton. Pero hindi ko rin kayang umalis ulit na hindi lumalaban para sa kanya. Ang tanong, kailangan pa ba siyang ipaglaban? Tanong ni Anton diretsyong tumitig. 3 taon siyang naghihintay ako. 3 taon din, pero ako andito hindi nawala. Natahimik si Liam. Ngunit sa likod ng katahimikan may tapang na muling tumindig. Alam kong hindi sapat ang pagbalik lang. Pero kung mahal mo siya, hindi mo siya pipilitin pumili sa pagitan natin. Kundi hahayaan mo siyang pumili para sa sarili niya kay Alina kinagabihan. Naupo si Alina sa harap ng banig na hindi niya matapos. Tapos nagpunit-punit ang hibla. Magulo ang disenyo. Parang puso niyang hindi niya alam kung paano buuin. Nakita niya ang 2 sulat. Isa mula kay Anton maikli at diretso kung pipili ka. Kahit hindi ako mananatili akong kakampi mo. Isa mula kay Liam nakatiklop sa bulsa. Hindi niya pa binubuksan. Ngunit alam niyang hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang naroon, kundi sino ang handa niyang harapin ang bukas kasama. At habang nakatitig siya sa buwan, alam niyang ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa pag-ibig lang, ito'y magiging pagpapasya para sa sarili. Heto na ang kapanapanabik na pagpapasya ni Alina kung sino ang pipiliin niya sa 2 mga maginoong binata. Handa ka na ba? Heto na ang kabanata 9 sa gitna ng pista, sa gitna ng puso. Matapos ang ilang linggong paghahanda, dumating ang pinakaabangang araw. Sa San Isidro Pista ng Banig, makulay ang mga kalsada. May mga parol na gawa sa hibla, may sayawan sa plaza, at may paligsahan ng pinakamagandang banig. Ang buong baryo ay tila sumabog sa kasayahan, musika at alaala ng kultura. Sa gitna ng entablado, si Alina nakasuot ng banig-inspired na kasuotan. May ngiting pilit ngunit matatag. Ipinakita niya ang kanyang likhang banig ng 3 panahon. May disenyo ng 3 landas na nagtatagpo sa iisang dulo. Marami ang humanga, lahat ay pumalakpak, pero mas hindi inaasahan ng lahat. Ang sumunod na nangyari ang anunsyo sa gitna ng pag-abot ng frepeo kay Alina. Tinawag ng punong barangay, yung mga voluntaryong tumulong sa medical mission bilang parangal. Tinawag si Dr. Liam Reyes, tinawag din si Anton Morales. Pagkabilang gilid ni Alina, nakatayo ang 2 lalaking parehong naging parte ng kanyang puso at ang buong baryo tila'y biglang natahimik sa eksenang. Iyon ang pagpili, hinawakan ni Alina ang mikropono. 3 taon akong naghintay, 3 taon ko ring itinahi ang puso kong punit na palunok si Liam. Tahimik lang si Anton. Hindi ko akalaing darating ang araw na parehong nandito ang 2 lalaking naging bahagi ng buhay ko. Isa ang hindi kailanman umalis sa tabi ko at isa ang iniwan ako pero hindi kailanman nawala sa puso ko. Huminto siya sandali pero na ngayong araw, hindi lang pista ng banig ang sineselebrate natin, ito rin ang araw kung kailan ko pipiliin hindi ang mas mabait, hindi ang mas matagal kundi ang taong handa kong harapin ang bukas kahit hindi sigurado, kahit masakit, Kahit hindi perpekto. Tumalikod siya sa entablado, tumingin kay Liam, Dr. Liam. Sa harap ng lahat ng taong minsan naging saksi sa ating kwento, gusto kong itanong kung pipiliin kita ngayon, sigurado ka bang hindi mo na ako iiwan tila huminto ang mundo ni Liam? Tumanggal siya sa ngayon at sa lahat ng susunod pang bukas at sa lahat ng nagulat. Ang unang humakbang palayo ay si Anton, ngumiti siya walang galit.
Walang hinanakit. Tama na siguro ang 3 taon, mahal din kita, Alina. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi pinipilit binibitawan. Kung hindi na para sa iyo at sa mga palakpak ng tao, sa patak ng ulan na biglang bumagsak mula sa langit. Tumingin si Alina kay Liam, sabay nilang hinawakan ang gitna ng banig na kanilang ginawa. Noon ang kanilang kwento, ang kanilang pangako, at ngayon ang kanilang panibagong simula. Pagkatapos ng lahat ng luha, paghihintay at pagpili, Karapat-dapat. si Alina at Liam sa isang masayang pahina ng kwento nila isa na may pag-asa, tuwa at pagbabalik ng matamis na kilig. Kaya ngayon dadalhin kita sa Kabanata 10. Makalipas ang pista, hindi pa rin natatapos. Ang ngiti ni Alina parang may bagong araw na sumikat sa puso niya at sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa paghaharap dito sa baybayin. Ang San Isidro muling nagtatahi. Si Alina ng banig. Pero ngayon kasama si Liam, nakaupo ito sa gilid, pilit na pinag-aaralan ng paghahabi. Huwag mong masyadong higpitan, turo ni Alina habang pinipigilan ng tawa. Hindi ito operasyon, Liam, pasensya na. Sanay akong magsalin ng dugo, hindi ng banig. Sagot ni Liam habang halos mabuhol-buhol na ang hibla. Pareho silang tumawa, isang tawa na walang sakit, walang pag-aalinlangan, tanging kaligayahan sa pagpapakilala muli, kinagabihan. Dinala ni Alina si Liam sa kanyang ina. Si Nanay Elena, tila bumalik ang kaba ni Liam, tulad ang unang beses nitong bumisita noon. Pero ano na naman ang dahilan ng pagbabalik mo? Tanong ng matandang babae diretso. Hindi natigilan, si Liam tumingin siya ng diretso para panindigan ang iniwan kong puso at kung papayagan niyo po, para ipagpatuloy ang pangarap na magsimula ng pamilya dito, kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik, si Nanay Elena tumayo. Ito tumingin kay Alina, tapos kay Liam, magaling. Baka naman ngayon ikaw na ang kayang magtanim, hindi lang mag-ani. Isang matipid na ngiti mula kay Nanay Elena. Isang palatandaan ng pagtanggap, engkwentro ng alaala sa mga susunod na araw. Sabay na silang tumulong sa mga gawain sa baryo. Si Liam nagtuturo ng basic first aid sa mga kabataan. Si Alina nag-oorganisa ng banning making workshop para sa mga nanay. At minsan sa gitna ng damuhan, habang nanonood ang mga batang naglalaro, Alina marahang sabi ni Liam, kapag natapos ko ang klinik na pinaplano ko dito sa baryo, gusto kong magsimula ng panibagong bahay para sa ating dalawa. Napahawak si Alina sa dibdib niya, hindi dahil sa kaba, kundi sa tahimik na kaligayahan. Hindi na tayo mga batang nangangarap lang. Sagot niya, ngayon tayo na ang gumagawa ng realidad. Ituloy natin ang Kabanata 11, isang masayang bahagi ng pagsisimula ng bagong buhay ni Alina at Liam. Sa kabanatang ito, hindi lang puso ang pinagtatahi nila, kundi isang tahanan, isang pangarap, at isang buhay na magkasama na sa wakas. Kabanata 11. Nagsimula na ang konstruksyon ng maliit ngunit matibay na klinika sa gilid ng plaza. Hindi ito marangya, pero bawat pader ay may halong kwento. Gawa sa lokal na kahoy, ang disenyo ipinagsama ng ideya ni Liam bilang doktor at ang lamang ni Alina bilang tagapangalaga ng baryo. Isang hapon, habang naglalagay sila ng pangalan sa itaas ng klinika, naglaro ang hangin at kinuha ang papel na may nakasulat. Anong itatawag natin dito? Tanong ni Alina. Ngumiti si Liam Flynn, ika ni Alina, kasi ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Tumawa si Alina, Flynn ako, ikaw ang doktor. Pero ikaw ang gamot. Tahanan sa ilalim ng araw, sa likod ng klinika, tinayuan nila ang maliit na bahay. May taniman ng gulay, may batong daan, at may silid na may malaking bintana. Dahil gusto ni Liam na tuwing umaga unang makikita nila ay ang liwanag ng araw, gusto ko araw-araw may paalala na may bagong simula. Paliwanag niya, gusto ko lang ng kasing malapit sa tanim. Kung silikontra ni Alina, sabay tawa pag-uusap sa gabi. Isang gabi sa ilalim ng lampara sa kusina habang nagkakape. Liam, bulong ni Alina, handa ka na ba talaga sa alin sa lahat? Sa kasal, sa pagkakaroon ng anak, sa pag-iwan ng Maynila, sa pagbabago. Tahimik si Liam, tiningnan niya ang kamay ni Alina. Alina, sa dami ng operasyon na ginawa ko, ikaw lang ang naging dahilan kung bakit ako natutong huminga. Ang totoo, Hindi ko alam ang lahat ng sagot. pero alam ko ito, ikaw ang tahanan ko. Napaiyak si Alina, hindi sa lungkot kundi sa ginhawang matagal na niyang hinintay. Malapit na isang araw, habang nag-aayos ng bagong banig na regalo ng mga kabataan ng baryo, may bitbit si Liam, isang simpleng kahon. Alina, ito ang banig ng ating kwento, may hiblang lumaban, nasaktan pero nabuo. Gusto kong dito natin simula ng panibagong kabanata. Lumuhag siya, may singsing sa kamay. Wala nang paligoy-ligoy, pakakasal ka ba sa akin? Ngumiti si Alina, umiiyak, tumango.
At sa likod nila naroon ng baryo, masayang saksi sa kwento ng isang dalagang umibig sa mayamang binata at ngayon hindi na siya basta dalaga, isa na siyang babaeng pinili rin.